Perfectly imperfect. Naging masaya at relaxed lang ang press conference para sa The Voice Kids Philippines Season 2. The kids were very natural at mukhang nag-enjoy sila sa pagharap sa lahat ng press members at media. At syempre, I am really happy na maging bahagi ng journey ng mga bata sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Anong pakiramdam? Top 6, pinili ka ni Coach Sarah. It's a very big blessing for me to be part of the top 6 out of like 12,000 people in the Philippines. 12. 12. Yeah. 12. Okay. All around the world. It's really just a blessing for all of us. For me myself, I wasn't really expecting anything, like even blinds. So yeah, it's really just a blessing. From my observation, very relaxed yung mga bata eh. Kaya ikaw, marami na bang girls? Yeah. Oh, yeah. What I realized in school, my teachers are like a lot nicer. Okay naman, they passed with flying colors. Kahit may konting hiya sila, nakikita mo naman na nag-e-effort sila na magsalita sa ating mga kaibigan from the press. Lahat naman po kami. Pero, isa lang yun po. Sinal po yung pinakamagaling. Oy! Pero sino pinakagwapo? Ako po. Ayun! Okay. I think they all handled everything with a lot of grace and a lot of poise. And I'm sure that, production has prepared them for what was going to happen today. Kasi hindi naman pwedeng pumasok sa isang press conference na hindi ka handa o hindi ka hinanda. Si Coach po yung makakasagot ko. Coach, bago ako makakasagot, sino ba tiniting na lahat yun? Si Coach naman. Sa tingin, sabi ko siya, the biggest challenge is me. Kasi I'm the one who, yung expectations sa kanila, matataas parati. Pag may ginawa sa even at a certain point, I expect more parati. More. Different song, even growth. Oo. So I'm the worst critic. Para, alam ko, pagdating sa stage na they'll be as prepared, hopefully. Magaling na. I hope so. I'm thankful sa mga kaibigan namin sa press kasi hindi naman nila binaril ng sobra-sobra yung mga bata ng mga katanungan. At yung mga kids, they came here with their hearts open at sinasabi lang nila kung anong gusto nila eh, di ba? At yung kung ano yung nasa laman ng puso at isipan nila. You see strength in them, you see the joy in them. That's what I like about this show now. We're still cultivating that joy within the children. We're not beating it up. We're having a good time, fun time, alright? Yeah. Opo, at saka alam ko lang na importante po sa aming mga coaches yun eh, kung paano namin sila mag-guide, kung paano namin mahuhugot pa, kung ano yung kinakailangan emosyon doon sa bata. Marami pong naitutulong, pakilala mo talaga ng malalim ni Pat. Well, coming from her win last season kay Jason D, I think binasag niya yung mga notions na dapat ang mananalo sa isang singing competition yung mga buwibirit. Coach Sarah is trotting a new path. At pinapakita na sa atin na, hindi lang ito yung mga boses. Ganito rin yung pwedeng magustuhan natin. Ano yung naiisip nyo nung napapalikan niyo yung journey ng inyong top 6 kids? Coach Sarah. Naiisip, yung pagmula ng blind auditions mo, yung experience that we had, kung paano ka, syempre we took it lightly kasi mga bata sila, pero kung gaano mahirap din yung pagpili, yung kailangan maging picky at the same time, kailangan din balansin kung sino ba yung nakikitaan namin, naritinggan namin na may potential. Maraming learnings. Like yung paggawa mo ng sarili mong desisyon, sino yung ipipick mo, ipipili mo ng artist, ganyan. And kailangan mong panindigan at talagang isel sa mga tao. Talagang lahat, speak your mind, opinion mo, bakit ayaw mo to, bakit gusto mo to. Yan yung mga natutunan ko sa show. Yung mga nakaraang season, natuto akong magsalita for myself, speak out for myself, magdesisyon para sa sarili ko. Tama o mali, ang importante, at the end of the day, naging desisyon ko at responsible ako sa kung ano yung
naging outcome. Yung maging bahagi ka lang ng journey ng mga nagkagalingan ng mga artists na yun, talagang ano na sa akin, kumbaga panalo na ako dun. Happy na ako. Makuha man nila yung title o hindi, ang pinaka-importante sa lahat yung growth na makukuha nila sa experience na to, na madadala nila hopefully, at talagang dapat pagtrabahuan ng mga bata ng pamilya nila na nandito na po sila eh. She's really attached to the kids. Gustong-gusto niya pag nagtitaping or nagkakaroon ng events sa The Voice, gustong-gusto niya makihilubilo sa mga bata. Ewan ko napansin ko lang kay Coach Ara, iba yung glow at iba yung ngiti niya pag nakakasalamuhan ng mga bata talaga, yung mga kids. Maraming salamat po and have a nice day sa ating lahat. Meron pa flowers na po sa mga kids and coaches. Coach Lea, Coach Rafa. Very nice. It was a very nice press con. I think it was very well attended. And now the kids get a taste of what it's like to do what we do. And it's not just yung getting up on stage and singing na kasama din sa trabaho namin ng mga press con na ganito. Mukhang nag-enjoy yung mga bata sa pagsagot ng mga questions sa kanila ng press. Thank you! Elevate me imperfect.